Tinang, okay lang po ba talaga na dito tayo? Oo naman. Bahay ko rin yan. Ako nagbabayad ng buwan ng hulog dyan. Tagal ko na nga po gustong makapunta sa bahay niyo eh. Kaya lang nabisi po sa school tsaka sa pamamasukan natin sa mga ingano. Hindi ko po tuloy nakilala yung kapatid niyo tsaka yung pamilya niya. Ngayon, makikilala mo na sila. Huling dinala kita dito, sanggol ka pa. Halika na. Emong! Emong! Uy! Ate! Grabe naman itong pinagdaanan nyo nitong anak-anaka mo, ate. Mabuti na lang eh. Walang masamang nangyari dito kay... Lilet po. Ayun, Lilet. Pasensya na, Emong, ha? Biglaan yung pagdating namin. Hindi man lang ako nakapagpasabi sa inyo. Ate naman, hindi mo naman kailangan magpaalam sa amin eh. Katiwala mo lang kami. Sa'yo naman itong bahay na to eh. Di ba, Mine? Tara. Ituturo ko sa inyo yung magiging kwarto nyo para makapagpahinga kayo. Tulungan ko na kayo, ha? Salamat, Emong. Kunin ko na isang bag, ha? Sige po. Bakit pa naman pumayag na tumira sila dito? Hello, buti sana kung kasing laki ng mansyon itong bahay natin, hindi ba? Santissima naman, oh. Paano naman ako makakahindi? Lani, tandaan mo, hindi tayo ang nagbabayad dito. Sa kanya tong bahay na to. Caretaker lang tayo dito. Pasalamat nga tayo, pinatitira niya tayo dito eh. Aba, teka nga lang, ha? Emong, sino ba nagbabayad ng kuryente dito? Sino nagbabayad ng tubig, ha? Kapag may tulo, sira yung bubong o kaya inaanay itong mga pader. Sino? Sinong gumagastos? Tayo o hindi ba? Tignan mo nga, nagsindalakihan na itong mga binti ko. O, tignan mo, inugat-ugat na itong mga kamay ko. Kalalaki ko ng panty, bra, sabon, lahat na kung anik-anik. Para lang may pambayad tayo dito sa bahay na to. May karapatan tayo sa bahay na to. May naman. Puso mo. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Emong, ha? At saka isa pa, ito pa, ha? O, di ba pareho namang walang trabaho yung mga yan? Parehong nga. O, anong ganap? Tayo gagastos sa kanila. Magiging palamunin natin sila. Baka nakakalimutan mo. Ate ko ang pinag-uusapan natin dito, dahan-dahan ka naman magsalita, ha? Tsaka alam mo, napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Siya ang nagtaguyod sa akin nung maulila kami. Siya rin yung nagpautang sa akin para doon sa shop ko. Kaya hindi ko siya kayang talikuran ngayon siya naman yung nangangailangan. Dami mong hugot, eh, no? Oo. At dami-dami natin problema. Dadagdagan mo pa, dinagdagan mo pa. Kailan ba tayo umatras sa problema? Baka naman nakakalimutan mo na yung motto natin, ha? Naman. Kapag matyas, hindi umaatras. Oo, hindi umaatras kaya minamalas. Tumao ka nga doon. Sige na. Ay, nandiyan ka pala. Kanina ka pa dyan. Uy, pasensya ka na, ha? Kasi itong asawa ko, eh. Mukhang sinusumpong ng menopause. Tsaka kung may narinig ka man, kalimutan mo na. At sana huwag makakarating sa ate ko, ha? Sigurado po ba kayo na okay lang na nandito kami? Ayoko naman po na kami panitinang yung maging rason para mag-away kayo ng asawa niyo. Hindi kami nag-aaway. Actually, lambingan namin yun. Alam mo, yan si Lani, matalak lang yan. Pero mabait yan. Makakasundo nyo rin yan. Ha? Sige, ayos lang yun, ha? Lilet? Bakit nakagayak ka? May lakad ka? Maghahanap po ako ng trabaho para hindi naman po ako maging pabigat sa pamilya ng kapatid niyo. Hindi na, anak. Dito ka na lang. Mas gusto ko na atupagin mo yung pagre-review mo para sa lit exam mo. At isa pa, meron palang nire-refer sa akin yung kumari ko na employer. Naghahanap daw ng stay out na kasambahay. Oh,
May pagkakakitaan ako. Pero Tina... Wala nang pero-pero. Sige, kung gusto mo, tumulong ka na lang dito ka na Emong. Pero, mas aasikasuhin mo yung pag-aaral mo, ha? Para kapag nakapasa ka na, may pagmamalaki ko sa lahat na teacher na yung anak-anakan ko, ha? Kaya po bahala, Tina. Alis na ako. Love you, Nak. Love you, Tina. Ingat po. Bye-bye. Uy, Ni! Anong feeling mo, prinsesa ka dito? Halika dito. Lumapit ka nga. Ha, bawal dito ang tumutunga nga. At saka ang sitting pretty sa bahay na ito. Eh, hindi naman po kung tumutunga nga lang yung magre-review po ko para sa licensure exam ko. Ah, diba? Magre-review ka? Ano mararating dyan para review-review yan? Ha? Mga nganak agad-agad ng pera? Alam mo, inaaksaya mo lang yung oras mo, te. Ang asikasuhin mo, maghanap ka ng mga gawain dito sa bahay. At saka dapat, pinagtatrabahuhan mo yung pagtira ninyo dito. Na? Sumama ka sa akin dun sa shop nang may pakinabang ka. Ha? Sakit mo sa mata. Nandiyan ka nakatunga nga. Alika na dito. Baba! Hindi ka na. Ayaw yung pabagal-bagal. Oh. Salamat. Ate, salamat. Uy! Tililip, ako na to, kaya ko na to. Naman, kaya mo na akong tumulong, Melay, para may magawa naman ako dito. Ano ka ba? Okay lang, ate. Sanay na ako dito, tsaka hindi ka naman trabador dito, no? Bisita ka namin. Kakahiya naman sa'yo. Thank you, ah. Nakakilala pa lang natin, pero ang bait mo na sa akin. Kagaya ng half-sister ko. Bakit? Evil sisterette ba ang peg? Hindi naman. Pero imbis kasi nakapatid yung tingin niya sa akin, katulong at utusan lang pagturi niya. My loves! Hello, my loves. Ang ganda mo naman, Tete. My love. Hindi, napadaan ako eh. Kasi Bakit? yung promise ko sa'yo. Ay! Di ba? Wala bang thank you, hug? Wala. Hug. Kasi ito na. Salamat, Kumukota ka na sa my loves, Gusto mong bangasan ko, fest mo? Sobra ka na sa akin. Kainit naman ang ulo mo. Ganda-ganda mo today. Isipin Ano? mo kung babangasin mo ang mukha ko. Oh. Paano tayo sa mga wedding photos natin? Hindi, ang pangit ko naman dun. Ikaw naman, my loves. Huwag ka naman ganyan sa... Wedding photos, che! Napaka-bilingero mo. Sakit-sakit sa ulo. Ang aga-aga. Hindi naman tayo pupunta eh. Diyan mo siya. Lilik, ito. Cellphone mo. Parang brand new na rin yan. Thank you. My loves. Hi. Hello. Meron na pala kayong sales lady dito, Sira. Anak-anakan siya ni Tita Ses. Tita Ses. Oo. Hi, ako nga pala si Anton. Kung tawagin nga ako dito sa Yubel, Teding, itong Dantes ng Yubel. Kung may kailangan kang payo, cellphone, gadgets, laptop, name it. Kaya kong ayusin. Katulad yan, ako nag-ayos niyan. Di ba parang brand new? Kung dinala sa akin yan, parang wala na eh. At hindi lang yun expert din ako. Kaya kong mameke ng mga dokumento at diploma. Uy, hala. Talented ako. Bad yun. Ano ba yun? Illegal kaya gumawa ng peking diploma. At saka, nakita ko nga dito sa law journal na sineserox namin, pwede ka daw kasuhan ng violation ng Article 172 of the Revised Penal Code. Pwede kang makulong at magmulta. Sorry. Witty. Ano? Eh, Labs, meron pala kayong genius dito eh. Ano ulit pangalan mo? Siya, si Lilet. Ang bago kong best. Best. Nina pa yan Tayo mo sagutin. Sayang naman, pinaayos pa natin kay Anton yung cellphone mo. Baka importante yan. Si Sir Ramil kasi yung tumatawag. Yung tunay mong ama? Dali-dali, sagutin mo na! Grabe, ang exciting naman ang nangyayari ng today. Dali! Ano to? Teleserye yung sinusubaybayan mo? Sorry. Hindi pa kasi ako handang makausap siya eh. Masakit pa rin sa akin na pinili niya yung totoo niyang pamilya tapos hinayaan niya lang akong umalis. Natural.
Hindi ikaw ang pipiliin. Eh bakit naman gugustuhin ka ng tatay mong mayaman, mukha kang ang mascot? Siyempre, gusto ba niya ipagpatuloy yung lahi niya ng isang duwende? Nay! Oh, grabe naman ako. Melay, bakit? Nakakahiya naman na kay Lily. Bawal magsabi ng totoo dito. At isa pa, bakit ba mahihiya ka dyan? Ano to, porkit anak-anakan ka ni Ate Sus, kailangan special treatment ka dito, ganyan? Walang ganun, asa ka pa. O, tignan mo sarili mong nanay. Uyo ka. Ang tatay mo, pinabayaan ka. Kaya huwag kang mag-expect na tatanggapin at yayakapin ka ng pamilyang ito. Walang ganun. Tawagan nyo na lang yung kukuha niyan, ha? Mapapera na at magre-remit pa ako. Dami yung drama dyan. Opo, Nay. Sa inyo. Demand letter po yan, Aling Sis. Binibigyan ko po kayo ng isang buwan para lisanin ang lugar nito. Dahil ipagbibili na po namin ng nanay ko ang bahay at lupa na to. I'm willing naman to provide financial support. Sa ganung paraan man lang, pag ganun pa ako, magiging ama ko. Eh sir, kung gusto ninyo, sa akin nyo na lang po padaanin yung sustento ninyo para kayo. Kung ayaw mong mapahiya at masaktan, titigilan mo yung pamilya ko. Leave my dad alone!